Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Scorpio. February 16, this reading is for you to 28, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, course watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Pag hindi nyo gaano naintindihan, para hindi kayo maligaw sa ating reading, ay paki-google na lang din, no? Nangyayari or mangyayari pa lang, vice versa tayo. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Huwag hindi naman nag-relate at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy. Ang nakukuha natin, irespeto na lang natin kung kanino tong energy. Meron tayong candle, you will be shown the way. Okay, ibig sabihin magpapakita sa sa'yo ng kaliwanagan, ano? Kasi candle to, sa kaliwanagan sa tamang daan. Kumbaga, may mga sitwasyon siguro na maaaring pinagdadaanan ka o mga gusto mo masolusyonan, and then you need to trust more to your intuition at ipapakita niya sa'yo ang mga dapat gawin. We have the mice, discord among friends and family. Maaaring nagkakaroon ng mga problema, no, sa nakikita ko dito. Maaaring sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa family mo man yan, sa nakakasalamuhan mo, maaaring ganun sa iba, no. Para may mga paghihirap o hindi yung sitwasyon na hindi nagkakasundo-sindo siguro. Ganyan na nakita ko dito sa iba sa inyo. Baka medyo may mga problema, nagkakaroon ng mga salungatan sa inyo, no? Sumasalungat yung iba sa'yo o sumasalungat ka rin, baka gano'n, no? Sa iba sa inyo. Kahanimula ko sa inyo yan. And we have the July. So, July ko titignan mo dito is meron siyang wave, no? Maring July also is, 7, di ba? 7 weeks, 7 hours, 7 days, 7 weeks, o July. Yan. Nangyari na or mangyayari pa lang. Ang nakita ko dito is maaaring may mga problema, no? Sa nakita ko to. May mga problemang pagdadaanan kasi masyado siyang malaki yung wave. No? Hindi man siya months, weeks man siya, o nangyari na siya, ganyan. O this month. O sa iba naman sa inyo, maaring July is something happen. Di ba? O kaya naman sa iba is maaring birthday yan ng mga malalapit sa puso mo o ng mga kakilala mo. I-connect mo yung sarili mo dyan. And heartache over what you no longer have. May mga sitwasyon na eto rin siguro to, no? Kung titignan mo, magkakasama siya. Oh. May mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na nasasaktan ka ng sobra sa nakita ko. Parang yung feel pain talaga, no? Sa nakita ko dito. Yan. And then, maaring mga kaibigan mo rin, mga nakakasalamuha mo o family mo, yan, no? Pero huwag ka mag-ilala, ipapakita naman daw niya sa'yo ang kaliwanagan. And we have the kangaroo. Unsettled times need to plan ahead. Ito yung mga sitwasyon na kapag hindi mo talaga plano, maigi lahat ng iyong gagawin sa buhay mo, hindi magiging maganda. Huwag lang yung jump ng jump, no? Kailangan bago ka bumanat o gumawa o mag-aksyon, pag-isipan mo muna na kahit na matagal, no? Hindi mo naman kailangan magmadali, no? Kasi yun ang magiging cause nitong sitwasyon na to. Ni may siya ka ng spare, di ba? At ni July, di ba? Kaya pag-isipan mo lahat ng sitwasyon mo, no? And need to plan talaga, need to plan. Sa nakita ko to. O kaya naman, yung iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng plano. Maaaring may mga idea, ako na nakakita, na naiisip nyo, with the candle, idea na gagawin nyo na biglaan, plano. Diba? Yung mga ganyan. O kaya, paplanuhin nyo by July, o paplanuhin nyo in a weeks, in a days, mga ganyan, no? And we have the tulip, the great passion. And ito yung sitwasyon na you're doing your fashion. Pero, sinasabi ko sa'yo, okay lang na gawin mo yung fashion mo, gawin mo yung gusto mo, gawin mo. Pero, pag-isipan mo munang maigi with a candle. Kung tama yung didesisyonan mo at gagawin mo. Huwag kang maging kangaroo. Okay? Kasi pag yan naging kangaroo ka, ito ang kalalabasan mo. My spare and July. Okay? Hindi makakalain na huwag kang magpadala sa
sa agos ng tubig, sa agos ng panahon o sitwasyon, no? Kasi sa'yo din ito tatama, no? Kung ano man sitwasyon niya ang sa buhay mo, sa trabaho mo man yan, sa family mo man yan, sa karelasyon mo man yan, kahit saan, kahit anong aspeto ng buhay mo, i-connect mo ito kasi mas malaking makakatulong ito sa'yo. Kasi magme-mess at magme-mess ka kapag naging kangaroo ka, no? Mm. Iba sa inyo siguro may mga new love, ganyan, or may mga gusto mo ng aksyonan this time, no? Sa nakikita ko, anything action, adventure, a new love life, a new work, kung may mga bagong work, may mga bagong gagawin, mga ganyan. May mga sitwasyon na paglalaanan mo talaga ng panahon, no? Ito. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Scorpio Universe. Bakit po? Mm-mm. Ang energy mo is Scorpio. Paki-explain po. Iba sa inyo, maaring, oh God, mo, devil. Okay. Ang energy mo, is ang nakikita ko, parang you feel stuck. Parang na-stuck ka sa isang sitwasyon na nagkaroon o magkakaroon ng isang pagpapabaya, no? Sa nakikita ko dito. Parang may isang sitwasyon na maaring with it comes dito sa Great of Fashion, maaring you're doing your passion, anything fashion, tapos hindi siya nag-success. Alam mo yun? Yung ganun. Sa nakikita ko dito, no? Handun yung parang nakita ko yung sadness, nakita ko yung sitwasyon na-stagnant ka, na feeling trap ka, nagkamali ka, no? Sa nakita ko dito. I hope hindi kayo lahat. Kasi kung titignan ko kasi dito, iba, sa una pa lang naman na card, sinabi na naman yung sagot, no? Nag-connect nga, nagulat ako. Ganon ang nakita ko dito, no? Kailangan, naku, baka baging kangaroo ka ha, wag mo sanang, makinig ka muna dun sa sitwasyon o pag-isipan mo munang maigi yan. May mga sitwasyon daw na mapapabayaan mo, may mga sitwasyon may stagnant ka, may mga magkakamali ka ng isang desisyon sa buhay mo. No, naaakalain mo siguro na magkakaroon siya ng development or aakalain mo siguro na magiging maganda yung resulta nun, either to your love life, either to your trabaho, business, any decision sa buhay mo, no? Kung saan mga aspeto ng buhay mo, magkakaroon ka daw ng maling decision sa buhay, sa nakita ko dito. Siguro din yung ma-overwhelm ka by choices, tapos o kaya sa mga madidinig mo o mga mangyayari, tapos bigla ka nagkamali, ganyan. Yun ang sinasabi dito. Kaya you need to think muna, kasi tandaan mo, you are the leader of yourself, no? Lahat ng decision making, lahat ng magiging resulta hindi mo pwedeng isisi kahit kanino man kasi it's your choice, no? Meron kang kahit halimbawa ako, inalok mo ako ng business, 'di ba? Nasa akin yung choice. 'Di ba? Tatanggapin ko. Kung ano ba, niloko mo ko. Pero pinili ko rin yun 'di ba? Ganun. Nagtiwala rin ako, sabi, kasi nagtiwala ako sa iyo Pero it's your choice pa rin. Hindi ka muna kasi nag-isip. Naging kangaroo ka. 'Di ba? Dapat kasi pinag-isipan mo muna. Dapat pinakinggan mo muna yung mga sabi ng iba. Kung makaka-good ba o makaka-bad. Ganun. Hindi mo kailangang maging kangaroo talaga. Kaya nga dito si kangaroo 'Di ba? Yun daw. Maring, yan nga. 'Di ba? Nagkaroon siguro ng mga sitwasyon na hindi maganda. Yun. Pero mag-ingatan nyo pa rin, no? Kung ano man yung mga sitwasyon na yun, no? May mga sitwasyon na hindi mo makalimutan o hindi ka maka-escape doon o hindi ka, as in, nandun ka lang sa part na yun. Ganyan. Parang unti-unti lang siyang nag-move. Hindi siya talaga maganda. Parang it's more on stagnant talaga siya. Nakita na ako dito na na parang there's a person na cold
maaring ikaw or someone sa nakita ko dito. And so, syempre, meron ako nakitang maaring tatamarin, no? Baka may tamarin ka sa ibang aspeto ng buhay mo. May taong nagsisikreto. Parating sa'yo is the death. For once ka, oh. Nakita mo yan? Parang ano, no? Parating sa'yo problema. Ang nakita ko sa'yo, may isang sitwasyon ako na nakikita na problem. Ito ko hanik pa isa. I-an nyo pa nga sa akin to. The 9 of coin. May isang sitwasyon sa buhay mo na maaaring tapusin mo. Saan nakita ko ito? Parang, parating doon sa'yo may isang sitwasyon sa'yo na magtatapos. Ganyan. Mag-fail, actually. Mag-fail siya, tapos may mga problema, may mga struggle, ako na nakikita dito, there's a burden, pero handun yung sitwasyon din, ako na poprotektahan mo daw yung sarili mo, o yun yung sarili mo at didepensahan mo. Para handun yung strong will mo na sa sarili mo na panindigan na tapusin na yung sitwasyon na yun. Parang there's something happy na magtatapos eh. Maring iba sa inyo, maglilipat kayo, no? Parang may paglipat, ako nakita. May isang sitwasyon na magtatapos na talaga. As in, maaring maglilipat. Maaring lilipat ka na ibang bansa, lilipat ka ng lugar, lilipat ka ng, halimbawa, nasa section 1 ka, section 2 ka, mga ganyan. O kaya lilipat ka ng kung saan mang paglipat yan, sa nakita ko dito, magkakaroon sa'yo ng paglilipat. No? And may isang bagay o sitwasyon sa'yo na you want to be independent. Kanya nang parating sa'yo. Mag-arangado ka na sa pagiging independent person. Parang maaring magsosolo ka na, ganyan. Alis ka na, ganyan. Magkakaroon ng transformation sa'yo. Hindi yung may pag-move on, ako nakikita at may mga ilelet ko ka sa buhay mo. Kumbaga doon yung renewal ang nakikita ko sa'yo dito. May nakikita ko dito na may tao, I hope hindi ikaw, may tao dito na fames, parang there's a hungry fame siya. Parang gusto niyang ng fame, maging sikat, gusto niya ng katayugan. Parang gusto angengot Yung gusto niya siguro yung mga gusto niya maging leader, ganyan, gusto niyang nasa trono, gusto niya nasa taas, kaya may nakita ko ganun. And then also, nakita ko, there's something losing. There's something failure, at may nakita rin ako dito na disloyalty na person at tao na mapanglinglang ng lilinglang. Kaya sa nakita ko dito. Yan. May tao dito na there's a lack of recognition, parang hindi naman siya pinakikinggan or ganyan, no? Or may mga tao o ikaw is mga arrogante, ganyan. Mayroon ako nakikita na hindi ikaw ito or vice versa kasi general reading tayo na hindi kanila sinusuportahan. Ganon, parang hindi sila very support sa iyo or maaring ikaw hindi ka very support dun sa tao na yon. Halimbawa sa asawa mo, halimbawa sa mga kasama mo sa trabaho, ganyan, halimbawa sa mga nakakasalamuha mo, kaibigan mo, kung sino man yan. Sa nakita ko dito, may taong hindi suporta. May tao naman na sumusuporta kuno, pero yung pala may hidden, no? Ako nakita. Ingat pa rin kayo. You need to trust more to your intuition. Iba dito may trouble. Tingnan natin ang dapat iwasan.
Yung iba nagkakaroon ng lack of confidence with something. Dapat iwasan ni Scorpio. Ay, the Ten of Pentacles. Ang iwasan mo, bakit? May ano sa'yo may sitwasyon sa'yo na mag-i-end of a cycle. There's an ending of a cycle ng buhay mo. Bakit po ito ang dapat niya iwasan? Parang ang emotion mo. Parang kasi ang dami kong wands na nakikita sa'yo. Alam mo, Scorpio, maaring may tao na mga galit sa'yo or ikaw, maggalit siguro yung energy mo kasi iba yung lumalabas sa'yo eh. Puro or vice versa tayo baka yung asawa mo yan o kamag-anak mo, family mo, ganyan. Pero nakita ko is nandun yung galit. Nandun yung init. Hindi ko naman masabing hindi ko naman masabi na siya, it's because of love, hindi eh. It's more on galit. Ganun na nakita ko. Tapos, mga obsession, mga taong toxic o may toxic na tao, tapos yung mga sitwasyon na controlling, and then also mga sinungaling, ganyan. Mga tao or baka ikaw, di ba? Kasi may nakita akong sakim na tao. Sarili niya lang iniisip niya. Ganyan. Yun. Sana hindi kayo yun. Ang dapat mo daw iwasan, hindi maganda. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na na bigla kang magdedesisyon sa buhay mo na hindi ka magtatrust sa intuition mo o talagang, sabi ko nga, parang inulit nga uli na maging kangaroo ka. Yun ang iwasan mo. Kailangan is manimbang ka. Kailangan mo daw is magkaroon ng clarity. Kailangan daw dito is yung mga mali, kung may mga maling na naganap o magaganap, i-correct mo daw yun, no? Ang sinasabi, iwasan mo yung isang sitwasyon na okay naman na lumaban sa hamon ng buhay. Basta in a good way, no? Tsaka umiwas ka rin daw sa pag-iisip every night, sa nakita ko dito. Kasi parang every night parang may mga iniisip ka, hindi ka nakapagtutulog, or baka night shift ka lang talaga sa nakikita ko dito. Merong mga sitwasyon na wini-wishful thinking mo, kumbaga, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, nagkakaroon ka ng choices in life, ganyan sa nakita ko dito. When it comes kasi dito sa Ten of Pentacles kasi, it's more on abundance. So, parang handun yung gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko nun, gusto ko ganito, ganyan. Parang, handun yung you want to keep fight para makuha mo si Ten of Pentacles. Ganun lang nakikita ko sa'yo, no? Parang may mga gusto kang ma-achieve, gano'n sa nakita ko. Pero, ang sinasabi dito, okay naman yun. Yung ma-achieve mo yung goal mo, o yung ma-achieve mo yung gusto mo. Pero, tandaan mo, wag na wag kang mag-a-action ng hindi totally plan. No? Kasi maaring ito talaga yung kalabasan mo. No? Sa nakita ko dito. As in. Nagkakaroon ng mga law, something law. Siguro may mga pinagdadaanan kayong law, no? O may mga ina-actionan kayo na related ang law. Tingnan natin when it comes to love. Love is sa lahat kapatid, magulang, anak. Kamusta si Scorpio sa love? Ay, sorry oh my God, nakakahiya. Ang emotions mo, no? Tanda mo, love is sa lahat kaibigan, ganyan. Anak, bakit po ito ang sa love? Ay.
Seven of Swords. Okay. Andito pa ako. Ay, may character. Ano to? May third party? Or meron kang... Kasi sabi ko, hindi ang love kasi isa lahat, diba? Pwedeng kaibigan, pwedeng kapatid, ganyan. Sa nakikita ko dito, when it comes to a love, someone offering. Kung titingnan ko dito ha, tatlo yung tao. Maaring ikaw yung isa dito, maaring ganyan. Kasi puro lalaki siya eh. Ang sabi dito, kasi ang nakita ko, there's an offering. Ako na nakikita. No? Kung ito is yung iba siguro karelasyon nyo, same sex kayo. No? Ganyan. O kaya maaring ito is kasama mo sa trabaho, ganyan. Ganyan. Iba, ganun ang nakita. Kasi, halimbawa, anuhin ko siya sa ang nakikita ko dito, when it comes to a love, kahit na, halimbawa, babae, lalaki kayo, isa sa inyo, iba ang mahal. Isa sa inyo naguguluhan. Isa sa inyo nagkakaroon ng matinding galit. Isa sa inyo is ayaw magparaya. No? Sa nakikita ko dito. Magulo. May isa sa inyo nagiging moody. Ganyan sa nakikita ko dito. Maaring ikaw, nagmumudi-mudi ka. Ganyan, tapos maaring wala kang pakailam. Kasi meron ako dito nakikita na walang pakailam sa nararamdaman ng tao niya. Hala, sino yun? Ayun pa. Yung tao na to, may taong wala siyang pakailam kung makasakit siya, kung ano yung maramdaman nung niya, nang kinakausap niya, o nung asawa man niya yan, o girlfriend niya, o boyfriend man niya yan, o kaibigan man niya yan. Wala siyang pakailam kung nasasakta siya. Wala siyang pakailam sa emotion eh. Ganyan. No? Hindi siya aware sa feeling ng tao. Yung tao na to, sa nakita ko. Or maaaring ikaw ito And also, sa nakita ko dito is, may isang sitwasyon na there's a blockage when it comes sa inyong dalawa, no? Talaga maaring ang may iba, tao, na namamagitan sa inyo, no? Ang nakikita ko doon. Isa sa inyo, hindi ka mahal. Ganyan. May nakikita rin ako na maring isang pag-offer ako na nakikita na ang sinasabi dito is kailangan mo daw mag-ingat kasi meron daw nagkakaroon ng pagsisinungaling. There's a lie, dishonest, or kumbaga doon sa betrayal, no? Sa nakita ko. May nagbe-betray, may nagtataksil, no? Kung kaibigan mo man yan, family mo man yan, karelasyon mo man yan, ikaw man iyan, no? Sa nakita ko dito. May nagtataksil, may sneaky person, may nakamanman, no? Or may nagmamanman sa'yo, ganyan. And kailangan mo daw magkaroon ng self-evaluation when it comes sa mga bagay o didesisyonan mo this time. Tandaan mo, you are the leader of yourself, no? Sinasabi rin dito. Kumaga, this is the time to step up, no? Na kailangan mo ngayon talaga ng clarity. Like I told kanina na kailangan mo i-enjoy isang sitwasyon sa buhay mo, no? Siguro ito. Kasi nandito si Lightning eh. And nandiyan si Kendra at si Tulip. Yan, siguro may isang sitwasyon na kailangan mo na i-end or may mag-i-end into your life sa nakikita ko dito. And kailangan mo na rin daw dito na you need to decide. No? Kailangan sa iyo is magkaroon ng mental clarity kung kailangan mo nang iwanan o totally mag-move on. No? When it comes to a love relationship mo, kung saan mang parte ng buhay mo to. Yun ang nakikita ko. Kailangan you need to be strong. You need to let go the past because it's done, or start a new beginning, or it's time to awake, no? Ang sinasabi dito. Kasi yun ang pinaka-the best, yung mag-decide ka na ayusin yung sarili mo. Yun yan. Na mag-think ka to the future in a good way, no? Kung hindi para sa'yo yun, tanggapin mo. Baka meron pang mas better na ibibigay sa'yo si universe, no? Ganun. Yun ang sinasabi. Tingnan natin ang iyong money, Scorpio. Money.
Bakit ganun ang money mo? Palagi niyong isipin na palagi tayong vice versa. Medyo hindi maganda yung money mo Hindi ka maganda. Okay. When it comes to money, there's no growth, no? Sa nakita ko dito. Kasi, wala akong nakikitang pera. Hindi siya nag-growth, actually. No? Ang nakita ko dito is, nagkakaroon ng mga regret o pagsisisi o may mga sitwasyon talaga na nag-fail when it comes to your money, no? Sa nakakita ko to, nagkaroon ng mga lack of idea, lack of creativity. May isang sitwasyon, kumbaga when it comes to money, it's a bad news. Ako na nakikita sa iyo, no? Anak! Bibi! Siya tumating. Ay! Kaya kakang. Yamit eh. Umiiyak kasi yung puti. Kinukulit siguro nung ate niya. Yan, ang nakikita ko dito is, yun nga, nagkaroon ng, kumbaga yung ambition na yun na inakala mong mag-growth siya. Siguro you have a plan. Siguro nagkaroon ka ng plano. Parang nakita ko kasi parang nagkaroon ka ng plano, pero hindi siya nangyari. Ang kinalabasan niya is a bad news sa nakita ko dito. Or maari naman na nagkaroon ka ng plano, nagagawin mo kaso hindi mo siguro natuloy, ganyan. Kaya hindi ko nakita yung growth na yun. Kasi ang nakita ko, wala talagang pera. Kumbaga, hindi nag-growth yung mga idea na naiisip mo kasi nandun yung mga failure. Kumbaga, hindi yung loss, no? When it comes to a money. Hindi ko nakikita kasi yung stability ng pera mo. O kumbaga, dito rin yung iba sa inyo is, ang nakikita ko rin dito is parang may tao ako na nakikita na nagkaroon o may bad intention sa'yo, no? Na maaring yun yung naging cause ng, or vice versa tayo, na yun na naging cause ng pagkawala ng pera, yun na nakikita ko dito. May tao may bad intention. May tao din naman ako nakikita na close-minded. Parang ayaw niya makinig. Hindi siya nakikinig. Basta nasa isip niya is yun lang. May mga nangyaring biglaan, na siguro may mga ginawa kang hindi mo plano, binigla mo, tapos hindi siya nag-success. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka maging kangaroo. Diba? Kung mangyayari pa lang ito sa'yo, pag-ingatan mo na para hindi mag-miss yung iyong mga plano. Kailangan pag-isipan mo muna maigi. Kailangan makinig ka. Magkuha ka muna ng opinion sa ibang tao bago ka mag-move. Kasi magme-mess siya. Kasi nagkakaroon ng, kasi walang biglaan biglang nangyari. Hindi ko nakita yung pagpaplano. Alam mo yun? Parang naisip mo lang, ganun, tapos nag-fail. Ganun. Tingnan natin ang advice sa'yo ni Universe. Scorpio. Problema nga kayo sa financial or business sa iba. Advice sa'yo. Parang there's something, expect the unexpected. May isang sitwasyon na biglang magda-downfall. Angels mo, dalawa. Lovers. The Five of Swords. Dalawang angels mo, Parang alam mo ba na ginigising ka? At wina-warningan ka ng iyong mga angels? Maaring may mga sitwasyon na ayaw kanyang mapahamak, may mga sitwasyon na kailangan kanyang iiwas, kaya kailangan mong makinig sa intuition mo, sa instinct mo. Kasi yung mga angels mo ang naggagabay sa'yo kasi ayaw nila na mapunta ka sa maling desisyon sa buhay mo o hindi maging maganda yung pamumuhay mo, no? Kaya kung ano may lumabas dito this is a warning, gawin mo lang tong gabay, kumbaga. Ang advice niya sa'yo is kailangan mo ngayon ng strong will, no? Protektahan mo, depensa mo yung sarili mo. Sinasabi rin dito, may mga tension talaga na hindi pa natatapos. At yun ang sinasabi niya sa'yo na
kailangan mong something must be let go, no? Ang sinasabi to, something must be let go. Kailangan mo ngayon na manindigan, na i-let go yung mga bagay na hindi na talaga nakakagood sa'yo. Kailangan mo ngayon is mag-transform or this is the time to awake. Yabi ko kasi yung two angels mo dito is, di ba, nakabantay sa sayo, na ginigising ka na niya, no? O ginigising ka niya sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. If ever na magkaroon ka man ng sitwasyon na ganun, na ganito, this is a warning para sa'yo, no? So, nakita ko dito. Kailangan sa'yo is more on patience, sinasabi dito, and magkaroon ka daw ngayon ng mga self-evaluation sa mga buhay mo, yung mga nagawa o nangyaring situation, ganyan. And then, i-let go mo yun, no? Ganyan. Tinatawag ka na ng angels mo, ganyan. Sinasabi dito na you need to learn from the past, ganyan, no? Ang sinasabi. Kaya, makinig ka rin sa intuition mo. And patient. Patient lang, no? Kasi nakikita ko dito parang may nagkaroon ng mga salungatan, may mga hindi nagkakasundo o hindi pagkakasundo, may mga sitwasyon na nagkaroon ng mga pagtatalo, alitan, ganyan. Hindi ko alam kung ikaw sa iba, parang mayroong isang tao na wala kang tiwala o wala na kayong tiwala sa isa't isa, maaari sa karelasyon mo, sa kasama mo sa trabaho, o sino man yan sa buhay, wala na yung tiwala at believe sa sarili, no? So, nakita ko to. May nakikita ako na maaring paglabas ng pera. Hindi ko alam kung may binili ka ba na pinakagastos ka bang pera. Parang ang daming pera na lumabas. Siguro ang dami mong binili, ganyan, di ba? O kaya bumili ka ng isang malaking baka nag-business ka, di ba? Kaya baka yun yung baka ito yung sinasabi ko dito na baka you have an idea na binigla mong gawin tapos akala mo magsasucess, hindi pala, di ba? Yun na nakita ko. Yun, and yun nga, sabi dito, let go the past and you need to learn from the past, no? Kailangan mong matuto talaga. Yun. Nagkakaroon ng bulihan, May mga taong galit sa'yo, Scorpio. O may mga taong galit sa'yo. Sana walang pisikalan, no? Sa nakita ko. Pero may nakita ko mga taong galit, there's a sadness, there's a weak, nagkakaroon ng pakikipagkumpetensya, parang may nakikukumpit, hindi ko alam, baka, kasi may nakita kong ayaw magpatalo. Kanya, bari ikaw, ayaw mo magpatalo dun sa kaaway mo, sa asawa mo, sa girlfriend mo, o sa ka-business mo yan, di ba? Baka hindi ka nagpapatalo sa kanya, kumbaga para sa'yo, tama ako, ganyan. Mali ka, tama ako. Yeah. Mga ganun. Mga ganung situation, no? Hindi naman kayo lahat to. Ganun ang nakikita ko. Nagkakaroon din sa iba dito ng bulihan. Diba? Ang nakikita ko, handun yung battle, handun yung sa iba sa iba is battle, sa iba is parang there's a loss. Ganyan. Iba is, may mga weak may mga weak energy, may mga matatapak. Ganyan. May betrayal nga no? Sana wala, sana wag naman. Pero mag-ingat ka, no? Anything, kung anong gawin mo sa buhay mo, andito si, ayan, tatlo na yan. 1, 2, 3. Tatlo na yan. Angel mo. The candle also is a light. They show you a light. Diba? Ng mga gabay mo. No? Arigato naman si God bless.